Dear Mr. R. Lumaki si Rafael na isang responsableng anak at mapagmahal na kuya sa kanyang nakababatang kapatid na si Paul. Simula pagkabata, natutunan na niyang akuin ang mabibigat na responsibilidad matapos pumanaw ng kanilang ina. Ang kanilang ama na si Mang Raul na lamang ang natirang magulang. At bilang panganay, si Rafael ang tumulong sa kanyang ama sa pagtataguyod sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kanyang maayos na pakikitungo sa lahat, may lihim pala siyang kinikimkim. Isang bahagi ng kanyang pagkatao na pilit niyang itinatago. Ramdam niyang iba siya, ngunit natutunan niyang pigilan ito dahil sa takot. Takot sa panghuhusga na hindi matanggap ng kanyang ama at takot na baka ang kapatid niya ay magbago ang tingin sa kanya. Upang makatulong sa gastusin sa bahay at sa pag-aaral ni Paul, pumasok siya bilang call center agent sa isang kumpanya sa Maynila. Nakilala niya si Ella na isang mabait, masayahin at masiglang babae. Sa simula pa lang ay naging magaan na ang loob nila sa isa't isa. Si Ella ang unang babaeng nagpakita ng matinding interes kay Rafael. At kahit may pag-aalinlangan siya, sinubukan niyang buksan ang sarili sa ideya ng isang relasyon. Bakit naman hindi? Madalas na tanong sa sarili. Normal naman ang lahat. Masaya siya sa tuwing magkasama sila ni Ella, tawanan, kwentuhan, date sa kung saan-saan. Naroon ang ligaya, ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanyang puso na hindi natitinag. Alam niyang mahalaga si Ella sa kanya, pero hindi niya maramdaman ang parehong matinding damdamin na nakikita niya sa mga mata nito tuwing magkasama sila. Sa loob ng opisina, abalang nakaupo sa kanyang workstation si Rafael. Mahigit 3 buwan na siya nagtatrabaho bilang call center agent sa isang kumpanya sa Maynila. Ngunit pakiramdam niya ay tila unang araw pa din niya sa trabaho. Gabi-gabi pa rin siyang nakikipaglaban sa antok, sa pagod, at sa paulit-ulit na sinasabi ng customer service. Ngunit sa gabing yon, may isang bagay o isang tao na nagbigay ng kakaibang kulay sa kanyang pangkaraniwang buhay. Habang abala siya sa pagtatype ng customer details sa kanyang screen, isang matinis ngunit malambing na boses ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hi, excuse me, dito ka ba sa account na ito? Pag-angat niya ng tingin, isang babae ang nakatayo sa tabi ng kanyang desk. May hawak na headset at may nakangiting mga mata. Mahaba ang kanyang kulot na buhok at suot niya ang itim na company jacket na may logo ng kanilang account. Oo. Ikaw? Sagot ni Rafael, bahagyang nag-aalangan, ngunit may magalang na tono. Ako si Ella, new hire. First day ko ngayon eh. Sabi ng trainer namin, dito raw kami assigned. Pwede ba akong makiupo? Ngumiti si Rafael at tumango. Oo naman. Welcome sa team. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tagal ng panahon, tila nagkaroon ng bahagyang init sa malamig at paulit-ulit niyang gabi sa opisina. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang pag-uusap ni Rafael at Ella. Sa bawat lunch break, pag-uwi mula sa shift, at kahit sa mga random na sandali sa opisina, tila hindi naubusan ng kwento si Ella. Habang sabay silang nag-aabang ng taxi pa uwi, nagsimula na naman si Ella sa kanyang mga kwento. Alam mo ba, may multo raw sa sleeping quarters ng kumpanya natin. Biglang sabi ni Ella habang nakapameywang. Napakanot-noo si Rafael. Ha? Seryoso ka? Saan mo naman narinig yan? Dati raw, may empleyadong natulog doon mag-isa, naalimpungatan. Tapos, may naramdaman siyang malamig na hangin sa may batok niya.
Bahagyang napaatras si Rafael. Ayoko ng mga ganyang kwento. Alam mo namang matatakotin ako eh. Napatawa si Ella at bahagyang tinapik si Rafael sa balikat. Hala ka, hindi ko pa nga natatapos. Di ayun nga, bigla niyang narinig yung boses ng isang babae na bumulong sa kanya ng, "Umuwi ka na." Ano? Anong ginawa niya? Tanong ni Rafael. Nangingilabot na rin. Di tumakbo palabas. Alangan namang tapusin pa niya yung tulog niya. Sabay tawa ni Ella. Napailing si Rafael. Grabe ka, Ella. Akala ko naman kung ano na. Baka naman sobrang pagod lang siya. Kaya parang may narinig siyang kung ano. Ewan ko lang Pero ako, hindi ako magpapaiwan mag-isa roon. Kahit na mag-OT ako na matagal. Sa pantry na lang ako magpapahinga. Sagot ni Ella habang nangingiti. Well, sa bagay. Ikaw ba? May experience ka na bang nakakatakot dito sa opisina? Biglang napangisi si Ella. Wala namang multo. Pero may isang beses akong kamuntik mahimatay sa haba ng pila sa pantry. I swear, para akong nasa pila ng blockbuster movie. Tumawa si Rafael. Paano kasi, Ella? Hindi ka marunong magdala ng baon. Ayan tuloy, lagi kang naghihintay sa pila. Kasi naman, ang hirap magluto sa umaga, no? Buti ka pa, ang sipag mo magdala ng packed lunch. Sagot ni Ella, sabay tapik sa braso ni Rafael. Hindi ako nagluluto, si Paul yun. Sagot ni Rafael na may halong pagmamalaki. Kaya pala. Di sabihin mo sa kanya, dagdagan niya ng isang serving para sa akin. Pabirong sabi ni Ella. Napangiti si Rafael. Nako, sisingilin ka niya sa susunod. Tuloy-tuloy lang ang kwentuhan nila habang naghihintay ng masasakyan. Hindi man nila napapansin, pero sa bawat tawa at biro, unti-unting bumibigat ang espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Simula ng isang relasyon na parehong hindi pa nila lubusang nauunawaan. Noong una, si Rafael ay naging simpleng kaibigan niya lang. Magkasama silang kumakain sa pantry. Sabay silang umuuwi kapag pareho ang shift. At madalas silang magtawanan sa mga baduy nilang jokes. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang napansin ang pagbabago. Hindi lang sa kung paano niya tinitignan si Ella, kundi kung paano rin siya tinitignan nito. Araw ng Sabado noon, nang nagyaya si Ella ng gala kay Rafael. Raf, gusto mo bang manood ng sine after shift? Tanong ni Ella isang gabi, habang sabay silang naglalakad palabas ng opisina. Napakunot noo si Rafael. Ngayon? Umaga na. Hindi ka ba aantukin? Di naman. At saka, gusto ko lang nakasama. Please? Ngumiti si Ella, tila batang nangihingi ng candy. Napangiti si Rafael. Hindi siya mahilig sa biglaang lakad, pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, gusto niyang sumama. At sa sinihang yon nagsimula ang lahat. Habang tahimik nilang pinapanood ang pelikula, naramdaman ni Rafael ang dahan-dahang pagdikit ng balikat ni Ella sa kanya. Hindi ito umiwas at hindi rin siya kumibo. Hindi rin niya inalis ang kamay nang aksidente itong madampian ng kamay ng dalaga. At nang matapos ang pelikula, habang naglalakad sila pa uwi, si Ella mismo ang bumasag sa katahimikan. Alam mo, Raf, gusto kita. Hindi siya agad nakasagot. Alam niyang iba ang nararamdaman niya at hindi ito katulad ng nakikita niya sa pelikula o sa mga kwento ng ibang magkasintahan. Pero sa gabing yun, sa harap ng babaeng nagtapat ng kanyang damdamin, nagpasya siyang subukan ito nang akala niya'y makakapagpabago ng pagkatao niya. Gusto rin kita, Ella. At doon, nagsimula ang kanilang relasyon. Sa loob ng unang buwan,
Naging masaya naman sila. Lumalabas sila pagkatapos ng shift, kumakain sa paborito nilang tapsilogan. At kahit pagod sa trabaho, palaging may oras si Ella para kay Rafael. Naging mas malapit din si Rafael sa pamilya ng dalaga at madalas siyang inaaya nitong pumunta sa kanila tuwing weekends. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi niya masabi. Hindi niya lubusang nararamdaman ang matinding damdamin na dapat sana'y kasama sa isang relasyon. Mahalaga si Ella sa kanya, ngunit parang may kulang. Na-promote ang kanilang team leader na si Ron. Si Ron ay isa sa mga respetado at hinahangaan nilang empleyado sa kumpanya. Dahil dito, naisipan ng kanilang team na magdaos ng isang inuman at salo-salo upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang leader. Isang Biyernes ng gabi, matapos ang kanilang shift, nagtipon-tipon silang magkakatrabaho sa isang bar sa Makati. Masaya ang lahat, tawanan, kwentuhan at walang humpay na inuman. Sa loob ng mahinang ilaw ng bar at sa tunog ng malakas na musika, tila nawala ang stress ng trabaho at ang bigat ng buong linggong pagpupuyat. Si Rafael na bihirang uminom ay hindi na nakatanggi sa patuloy na pag-abot sa kanya ng baso ng beer at tequila shots. "Raf, pare, isang shot lang para kay TL Ron!" Sigaw ng isa nilang katrabaho. At dahil ayaw niyang maging KJ, tinungga niya ito. Isa, dalawa, hanggang sa hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang napilitang uminom. Nasa kalagitnaan sila ng kasiyahan nang mapansin niyang nakaupo sa tabi niya si Dave, isa sa mga katrabaho nilang lalaki. Matagal na niyang napapansin ito. Tahimik ngunit palangiti. Matipuno ang pangangatawan at may kakaibang presensya na hindi niya maipaliwanag. Sa buong panahon ng kanyang pagpapanggap, si Dave ay isa sa mga taong lihim niyang hinangaan, ngunit pilit niyang nilalabanan ang nararamdaman. "Mukhang tinatamaan ka na, bro." Pabirong sabi ni Dave na may hawak ring baso ng beer. "Medyo sagot ni Rafael, sabay tawa. "Ikaw ba? Mukhang hindi ka palasing "Sanay na kasi. Ikaw yata ang unang beses kong nakitang ganito ka-relax Laging seryoso sa trabaho Napangiti si Rafael. Minsan lang to. Ayoko naman maging KJ Dahil sa alak na umiikot sa kanyang sistema, mas naging palaban si Rafael sa kanilang usapan. Nagpatuloy ang kwentuhan nila ni Dave, mula sa trabaho hanggang sa personal na buhay. At habang lumalalim ang gabi, hindi niya namalayang mas nagiging malapit ang kanilang pwesto sa isa't isa. Maya-maya, habang ang ibang katrabaho nila ay abala sa pagsasayaw at pagsisigaw ng kanta sa videoke, nagpasya silang lumabas saglit upang makalanghap ng sariwang hangin. Tumayo si Rafael at sumunod si Dave sa kanya palabas ng bar. Sa labas, tahimik silang tumayo sa isang sulok. Pareho nang may tama ng alak, ngunit malinaw pa rin ang isipan. "Alam mo, Raf, iba ka ngayong gabi Biglang sabi ni Dave habang nakatitig sa kanya. "Parang mas totoo ka." Nagulat si Rafael sa sinabi nito. "Anong ibig mo sabihin?" Umiling lang si Dave, sabay kindat. Wala lang. Natutuwa lang akong makita kang masaya." Sa sandaling yon, may kung anong sumabog sa loob ni Rafael. Parang isang dam na bumigay pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi na niya iniisip ang takot, ang panghuhusga, o ang dapat at hindi dapat gawin. At bago pa niya mapigilan ang sarili, lumapit siya kay Dave at marahang inilapit ang mukha sa kanya. Nagkatinginan sila sa loob ng ilang segundo bago tuluyang nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik, isang bagay na matagal na niyang pinigilan. Ngunit sa gabing yon, sa init ng alak, hindi na niya ito napigilan.
Hindi umalis si Dave. Hindi siya umatras. Sa halip, ginantihan nito ang halik. Banayad, ngunit puno ng init at pagnanasa. Ilang saglit silang nanatili sa ganong posisyon bago sila parehong bumitaw. Parehong hinahabol ang hininga. Nagpantay ang kanilang mga tingin. Nakita ni Rafael ang sarili sa mga mata ng isang tao na hindi niya kailangang pagtakpan. Ngunit kasabay ng matinding emosyon ay ang matinding realidad na bumalik sa kanyang isipan. Anong ginawa ko? Bulong ni Rafael, sabay atras mula kay Dave. Raf! Tinawag siya nito, ngunit mabilis siyang tumalikod at bumalik sa loob ng bar. Iniwan itong nakatayo sa madilim na kalsada. Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali si Rafael. Patuloy siyang ginugulo ng mga nangyari sa gabing yon. Hindi lang dahil sa halik, kundi dahil sa kung ano ang kahulugan nito para sa kanya. Hindi niya na lang ito maaaring ituring na isang aksidente ng kalasingan dahil alam niyang hindi yun totoo. Siya si Rafael, isang anak na kailangang panatilihing matatag ang pamilya. Isang kuya na kailangang maging huwaran sa kanyang kapatid. Isang empleyado na kailangang panatilihing propesyonal ang kanyang imahe. Pero ng gabing yun, kahit sandali, naging malaya siya. Ngunit handa na ba niyang harapin ang tunay niyang pagkatao? O babalik na lang ba siya sa dati na lalaking itinatago ang tunay na kulay sa takot ng panghuhusga ng mundo? 3 araw matapos ang inuman, bumalik si Rafael sa opisina na may matinding kaba sa dibdib. Pakiramdam niya, nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga dati niyang kaswal na pakikitungo sa mga katrabaho ay may halong bigat. Parang may mga matang sumusunod sa kanya, mga bulong na naririnig niya sa tuwing dumadaan siya sa hallway. At hindi siya nagkamali. Pare, totoo ba yung nangyari sa labas ng bar ng inuman? Bulong ng isa niyang katrabaho, isa sa mga kaibigan ni Dave. Oo raw pare, nakita ko mismo. Naghalikan sila Dave at Rafael. Tumigil si Rafael sa paglalakad. Tumindi ang kabog ng kanyang dibdib. Di nga. Imposible, no? Pero hindi na niya kailangang magtanong pa. Kitang-kita niya sa paligid ang mga nag-iiwasang tingin, ang mga palihim na bulungan, ang bagyang pagngisi ng ilan, at ang ilang malisyosong titig ng iba. Kumalat na ang nangyari sa kanila ni Dave. Ay, bulong niya sa sarili. Pinipilit panatilihin ang composure. Pagkaupo niya sa kanyang workstation, dumaan sa likuran niya si Ella. Rafael. Lumingon siya at doon niya nakita ang kasintahan. Nakataas ang kilay, malamig ang tingin at halatang puno ng galit. Ella, mag-usap tayo mamaya. Malamig na putol nito bago umalis nang hindi man lang hinintay ang kanyang sagot. Nalaman na rin ba niya? Pagdating ng break time, pinuntahan ni Rafael si Ella sa pantry. Nakapamaywang ito. Nakatayo sa isang sulok. Halatang matagal na siyang hinihintay. Paglapit niya, agad siyang sinalubong ng matalim na tingin. So, totoo pala. Hindi siya makasagot. Totoo, di ba? Matigas na tanong muli ng dalaga. Hindi lang ito chismis. Hindi lang haka-haka. Bakla ka nga, Rafael. Masakit marinig ang mga salitang yon mula kay Ella. Hindi dahil sa mismong katotohanan, kundi dahil sa tono nito. Halatang may halong pagkadismaya, sakit, galit, at pandidiri. Ella, patawarin mo ako. Hindi ko sinadyang saktan ka. Hindi ko rin sinadya na ano? Nalokohin ako? Pasigaw na sagot ng dalaga. Hindi alintana ang ilang mga katrabahong
nagsisimula ng lumingon sa kanila. Rafael, ikaw ang una kong minahal. Ikaw ang una kong pinagkatiwalaan. Pinaasa mo ako. Hinayaan mong maniwala akong mahal mo rin ako. Pero anong totoo? Hindi mo ako kayang mahalin kasi hindi ka naman talaga lalaki. Ella, please. Pinilit ni Rafael na magpaliwanag pero hindi siya pinakinggan ng dalaga. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin to? Pagpapatuloy ni Ella, halos nangingilid na ang luha. Gaano ba ako naging katanga sa relasyon natin? Nagtataka ako kung bakit parang hindi mo ko kayang mahalin na buo. Kung bakit ayaw mong may mangyari sa atin. Kung bakit tuwing magkasama tayo, parang laging may kulang. Natahimik si Rafael. Totoo kasi ang lahat ng sinasabi ni Ella. Akala ko may ginawa akong mali. Akala ko may pagkukulang ako. Pero ang totoo, hindi lang talaga ako ang gusto mo. Hindi babae ang gusto mo. Ramdam niya ang bigat ng emosyon sa tinig nito. Ang galit, ang sakit, ang pagtatanong. Bakit mo ako pinaasa, Rafael? Bulong ni Ella at sa pagkakataong yun, tuluyan ng pumatak ang luha nito. Bakit hindi mo na lang sinabi ang totoo? Hindi mo ba ako pinagkatiwalaan kahit kaunti? Hindi alam ni Rafael kung paano siya sasagot. Alam niyang mali siya sa pagpapatuloy ng isang relasyong alam niyang hindi niya kayang panindigan. Natakot ako, Ella. Yun lang ang nasabi niya. Natakot ako mawalan ng kaibigan. Natakot ako mawalan ng respeto sa ibang tao. Natakot akong harapin ang tunay na ako. Umiling si Ella. Hinigpitan ang yakap sa sarili at binitawan ang isang malalim na buntong hininga. Huli na ang lahat, Rafael. Masakit lang isipin na ako naging panakip mo para patunayan sa sarili mo na hindi ka bakla. Hindi ganun, Ella. Mahalaga ka sa akin. Pero hindi mo ako minahal. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon sa pagitan ng kanilang katahimikan, naramdaman ni Rafael ang bigat ng kanyang pagkakamali. Sana noon pa lang, Rafael. Sana noon pa lang, hindi mo na ako pinaasa. Bago pa siya makasagot, tumalikod na si Ella at tuluyang umalis. Iniwan siyang nakatayo sa pantry, bitbit ang bigat ng kanyang mga pagkukulang. At sa gabing yun, napagtanto niyang hindi lang sarili niya ang nasaktan sa pagtatago ng kanyang katotohanan. Hindi siya makalakad ng malaya sa hallway nang walang nararamdamang mga palihim na tingin, mga bulungan sa likod niya, at minsan pa'y may ilang katrabaho pang harap-harapang nangaasar sa kanya. Kahit hindi siya tuwirang nilalait, ramdam niyang iba na ang tingin sa kanya ng mga tao. Sa bawat pagpikit niya, bumabalik sa isip niya ang galit na mukha ni Ella, ang mga salitang binitawan nito na tumagos sa kanyang puso. Hanggang sa isang araw, napagtanto niyang hindi na niya kayang ipagpatuloy pa. Nagdesisyon na siyang mag-resign. Masakit para sa kanya na lisanin ang trabaho niya sa call center, lalo na't yun ang bumuhay sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero mas masakit ang manatili sa lugar kung saan siya palaging nakakulong sa kahapon. Kailangan niyang magsimulang muli, sa ibang lugar, sa ibang kapaligiran, sa isang bagong pahina ng kanyang buhay. At ganoon nga ang kanyang ginawa. Lumipas ang ilang buwan, naglaan si Rafael ng oras upang buuing muli ang sarili. Hindi madali ang pag-move on. Hindi lang dahil sa nangyari sa kanila ni Ella, kundi dahil sa patuloy na pagkalito sa kanyang pagkatao. Sa buong buhay niya, itinago niya ang sarili niyang kasarian, at nang unti-unti na itong lumalabas, hindi niya alam kung paano ito haharapin ng walang takot. Pero kahit mahirap, alam niyang hindi siya maaaring manatili sa anino ng nakaraan.
Matapos ang ilang linggo ng pag-a-apply, natanggap siya sa isang bagong kumpanya bilang Customer Support Associate. Bagong kumpanya, bagong environment at bagong oportunidad upang magsimulang muli. At sa unang araw niya sa bagong trabaho, hindi niya inaasahang makikita ang isang mukha mula sa kanyang nakaraan, ang kanyang kababatang si Mika. Rafael? Napatingin siya sa babaeng tumawag sa kanya habang nakaupo siya sa training room. Naghihintay sa orientation. Napakunot ang noo niya. Pamilyar ang mukha, pero hindi niya agad matandaan. Ikaw nga! Hindi mo na ba ako natatandaan? Sabay ngiting malaki ng babae. Nanlaki ang mata niya nang biglang bumalik sa isip niya ang mga alaala mula sa kanyang pagkabata. Ang batang babae na laging kasama niya sa paglalaro sa kalsada. Ang kababata niyang matagal na niyang hindi nakita. Si Mika. Mika? Ikaw nga ba? Napangiti si Rafael habang agad na tumayo upang yakapin ng dalaga. Oo! Grabe, ilang taon na ba? 10 taon? Ang tagal na nating di nagkikita. Sagot ni Mika habang natatawa. Kitang-kita sa mukha niya ang saya. Sa sandaling yon, tila nabawasan ang bigat sa dibdib ni Rafael. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Madalas na silang magkadikit sa trabaho. Sabay nagla-lunch, sabay umuuwi, at madalas din nagkakwentuhan tungkol sa mga alaala nila noon. Si Mika ay yung taong palakaibigan, palabiro at punong-puno ng enerhiya. Palagi niyang pinapatawa si Rafael sa kabila ng pagiging tahimik nito. At unti-unti, natutunan niyang ipakita ang tunay niyang sarili sa harap ng dalaga. Walang takot at walang pangamba. Isang gabi, habang nagkakape silang dalawa sa isang cafe malapit sa opisina, napansin ni Mika ang kakaibang lungkot sa mukha ni Rafael. Huy, Raf, okay ka lang ba? Napatingin siya sa dalaga at hindi napigilang mapabuntong hininga. Sa totoo lang, Mika, hindi ko pa rin alam kung ano ba talagang gusto ko sa buhay. Paano mo naman nasabi, no? Mahinang tanong ng dalaga. Saglit siyang natigilan. Pero sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng sapat na tiwala upang sabihin ang totoo. Kasi Mika, hindi ako sigurado kung kaya ko bang harapin ang tunay na ako. Natahimik si Mika, pero sa halip na magulat o magtanong ng marami, hinawakan lang nito ang kamay niya at nginitian siya. Alam mo, Rafael, hindi mo kailangan madaliin ang sarili mo, no? Hindi mo kailangan matakot. Ang mahalaga, handa kang hanapin ang sagot. At sa pagkakataong yun, sa matagal na panahon, napangiti si Rafael, isang tunay na ngiti. Dahil sa gabing yun, natutunan niyang hindi siya nag-iisa, na kahit anuman ang mangyari, may mga taong handang tanggapin kung sino at ano siya. At marahil, sa tulong ni Mika, mas makikilala niya pa ang kanyang sarili. Isang abalang araw na naman, sa loob ng opisina ng bagong kumpanyang pinapasukan ni Rafael. Patuloy siyang nagsusumikap na maging mas mahusay sa trabaho. Unti-unti, nakakapag-adjust na siya sa bagong buhay. Wala nang mga mapanuring mata. Wala nang bulong-bulungan sa likuran. At matapos ang matinding gulo sa dati niyang trabaho, nararamdaman niya ang kapayapaan. Ngunit isang tawag ang gumising sa kanya mula sa panandaliang katahimikan na yon. Habang nakatutok siya sa kanyang computer, tumunog ang kanyang cellphone sa mesa. Walang pangalan ang lumabas sa screen. Ngunit kilala niya ang numerong ito. Si Paul, ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi siya madalas tawagan ni Paul sa oras ng trabaho, kaya agad siyang kinabahan. Agad niyang sinagot ito.
Paul? Anong nangyari? Tanong niya habang inilalayo ang headset at lumabas ng opisina para makahanap ng tahimik na lugar. Sa kabilang linya, agad niyang narinig ang hagulgol ng kapatid. Kuya! Si tatay! Nanlamig ang buong katawan ni Rafael. Bakit? Anong nangyari kay tatay? Nasa ospital siya ngayon, kuya. Bigla na lang siyang bumagsak kaninang umaga. Hindi siya humihinga. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nag-ulap ang paningin ni Rafael. Para siyang nawalan ng balanse. Anong sabi ng doktor? Nasaan ka ngayon? Kuya, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala si nanay. Wala ka. Natatakot ako, kuya. Doon na niya napagtanto ang sitwasyon. Si Paul ay mag-isa. Matagal nang naulila sa ina ang magkapatid. At simula nang mamatay ito, si Rafael at ang kanilang ama na lang ang bumuhay kay Paul. Pero ngayong wala siya roon, paano na ang kapatid niya? Paano na ang tatay nila? Hindi siya nagdalawang isip. Paul, kumalma ka. Uuwi ako agad. Huwag kang bibitaw kay tatay. Naintindihan mo? Kuya, natatakot ako. Nandiyan na ako maya-maya. Palabas na ako ng opisina. Uuwi na ako. Wala nang ibang mahalaga sa kanya ng mga sandaling yun. Agad na tumakbo si Rafael pabalik sa opisina. Sa sobrang taranta, halos hindi niya na maalala ang mga dinaanan niya. Nang makita niya si Mika, hindi na niya inisip kung paano ipapaliwanag. Tumakbo siya papunta rito. Humihingal. Mika, kailangan ko umuwi sa probinsya. Ngayon din. Agad na kumunot ang noo ng dalaga. Ha? Bakit? Anong nangyari? Si tatay. Nasa ospital siya. Nag-iisa lang si Paul doon. Kailangan ko nang umalis. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Mika. Pero sa halip na tanungin pa siya ng marami, tumango ito at agad na hinawakan ng kanyang balikat. Sige, magpaalam ka na sa manager natin. Ako nang bahala dito sa trabaho mo. Salamat, Mika. Agad niyang tinungo ang opisina ng kanilang supervisor at nagpaliwanag. Dahil alam ng mga ito ang sitwasyon, mabilis siyang pinayagan. Ilang sandali lang, nasa taxi na siya, patungo sa terminal ng bus. Dala ang kaba at panalangin na sana'y umabot siya sa kanyang ama. Makalipas ang ilang oras ng biyahe, sa bawat segundo ay pinipigilan niya ang sariling isipin ang pinakamasamang posibleng senaryo. Nang makarating siya sa ospital, hindi na niya namalayan kung paano siya bumaba sa bus at tinakbo ang ospital. Sa lobby, nakita niya si Paul, nakatayo. Namumugto ang mata. Mukhang gulong-gulo at halatang ilang oras nang hindi kumakain o natutulog. Agad siyang lumapit dito. Paul! Pagkakita sa kanya, agad siyang niyakap ng kapatid. Mahigpit, parang takot itong bumitiw. Kuya, si tatay. Nasaan siya? Tanong ni Rafael habang yakap pa rin si Paul. Nasa ICU siya, kuya. Sabi ng doktor, inatake siya sa puso. Parang binagsakan ng bato ang dibdib ni Rafael. Kumusta na siya? Humigpit ang hawak ni Paul sa kanya. Kuya, wala pa ring malay si tatay eh. Habang nakaupo sa labas ng ICU, nakatingin si Rafael sa bintanang naghihiwalay sa kanila ng kanyang ama. Sa loob, nakita niya itong nakahiga. Napapalibutan ng iba't ibang makina. May mga tubo sa bibig at mukhang walang malay. Naramdaman niyang may lumandas na luha sa kanyang pisngi. Hindi pa siya handa para dito. Buong buhay niya, ang kanyang ama ang naging pundasyon ng pamilya nila. Kahit mahirap ang buhay, ito ang laging nagsusumikap upang itaguyod sila. At kahit hindi ito madalas magpakita ng emosyon,
Alam niyang mahal na mahal sila nito. At ngayon, bigla niyang naisip, paano kung hindi na magising si tatay? Paano kung hindi na niya masabi ang mga bagay na hindi pa niya nasasabi? Paano kung mawala na ito? Nang hindi man lang niya nasasabing, "Tay, salamat sa lahat." Dahan-dahang lumapit si Rafael sa salamin. Ipinagdikit ang kanyang kamay dito habang patuloy na pinagmamasdan ang tahimik na katawan ng kanyang ama. Sa tabi niya, naramdaman niya ang bahagyang paghawak ni Paul sa kanyang braso. Kuya, babangon pa si tatay, di ba? Nilingon niya ang kapatid. Mukha na itong pagod, puno ng takot, ngunit may bahagyang pag-asa sa mga mata. Pinunasan ni Rafael ang luha niya at pinilit ang isang matibay na ngiti. "Oo, Paul, lalaban si tatay." Pero sa loob niya, hindi niya alam kung para kanino ang paniniwalang yon. Para kay Paul, para sa kanilang ama, o para sa kanyang sarili na natatakot sa posibilidad ng isang mundong wala na ang kanilang ama. At doon, sa ospital, hinawakan niya ang kamay ng kanyang kapatid. Dahil anuman ang mangyari, hindi niya hahayaang maramdaman ni Paul na nag-iisa ito. Ilang araw matapos maisugod sa ospital ang kanilang ama, tuluyan na itong binawian ng buhay. Parang saglit lang ang lahat, parang kahapon lang. Iniisip pa ni Rafael kung paano siya makakabawi sa kanyang ama, kung paano niya sasabihing nagpapasalamat siya sa lahat ng sakripisyong ginawa nito. Ngayon, hindi na niya magagawa yon. Bago pa man pumanaw si Mang Raul, minsan nang nagkaroon ng seryosong pag-uusap ang mag-ama tungkol sa pagtigil nito sa trabaho. Isang gabi, habang tahimik na kumakain sila Rafael, Paul at ang kanyang ama, ay napansin ni Rafael na tila matamlay si Mang Raul. Madalas na itong inuubo at mukhang matamlay. Ngunit pilit nitong itinatago ang panghihina sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa mga gawaing bahay. Matagal nang napapansin ni Rafael na bumibigat ang katawan ng kanyang ama. Alam niyang hindi na ito kasing lakas ng dati, pero pilit pa rin itong inaangat ang sarili sa bawat pagsubok ng buhay. Kaya naman sa pagkakataong ito, napagpasyahan niyang kausapin ito. "Tay, napapansin ko pong madalas na kayong nilalagnat at inuubo ha. Baka naman po dapat na itigil ang pagtatrabaho niyo." Biglang sabi ni Rafael habang iniabot ang kanin sa ama. Napatingin si Mang Raul sa panganay niyang anak. Sa mga mata nito, may halong pagtataka at pangamba. "Anak, hindi ako pwedeng tumigil sa trabaho. Kung hindi ako kikilos, sino ang bubuhay sa inyo? Alam kong nagtatrabaho ka sa Maynila, pero ayokong maging pabigat sa inyo ni Paul." Napabuntong hininga si Rafael. Alam niyang ganoon ang paniniwala ng kanyang ama, na bilang padre de pamilya, dapat ay siya ang responsable sa kanilang kinabukasan. Pero hindi na katulad ng dati ang kanilang sitwasyon. "Tay, hindi na po kayo pabigat. Matagal na po akong nagtatrabaho at kaya ko na pong akuin ang mga gastusin natin. Hindi nyo na kailangang magpakapagod pa." "Pero anak..." "Tay, pakiusap." Pinalakas ni Rafael ang boses, puno ng pag-aalala. "Ayaw kong dumating sa punto na lalo pang lumala ang sakit niyo dahil sa sobrang pagod. Hindi niyo po kailangang patunayan pa sa amin na kaya niyo pa. Tay, kami naman ni Paul ang mag-aalaga sa inyo ngayon." Napatingin si Mang Raul kay Paul. Tahimik na nakikinig sa usapan ng dalawa. Kita rin sa mukha ng bunso ang pagsang-ayon sa kuya nito. "Tay, totoo po sinasabi ni kuya. Ayoko makita kayo nahihirapan pa. Kailangan pa po namin kayo. Gusto ko pong makasama pa namin kayo na matagal." Natahimik si Mang Raul. Hindi niya inaasahang marinig ang mga salitang yon mula sa kanyang mga anak. Sa buong buhay niya,
Inialay niya para matustusan ang pangangailangan nila. Kaya hindi niya inaakalang darating ang araw na ang mga anak niya naman ang mag-aalala sa kanya. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Raul bago siya ngumiti na bahagya. Mukhang wala na akong laban sa inyo. Pero anak, Rafael, siguraduhin mong kaya mo talaga. Hindi madali ang buhay sa Maynila. Tumango si Rafael. Kaya ko po, tay. Basta ang mahalaga, magpahinga kayo lagi, magpagaling kayo, at hindi nyo na kailangan bumalik sa trabaho. Dahan-dahang tumango si Mang Raul, saka itinuloy ang pagkain. Hindi man siya sanay na hindi siya nagtatrabaho, hindi niya rin kayang baliwalain ang pagmamahal at malasakit ng kanyang mga anak. Tahimik ang buong bahay habang nakaburol ang kanilang ama sa mismong sala ng kanilang lumang tahanan sa probinsya. Ang dating tahanang puno ng halakhak at mga sigaw ng kanilang ama na nagpapaalala sa kanila na kumain na, matulog na o tumigil na sa kakalaro. Ngayon ay binalot na ito ng lungkot at katahimikan. Ang kanyang kapatid na si Paul, bagamat pilit na ipinapakita ang katatagan, ay hindi maitatangging wasak ang puso. Si Rafael sa kabilang banda ay pilit na tinatakpan ang sakit sa pamamagitan ng pagiging abala. Inaasikaso niya ang lahat. Habang nakaupo si Rafael sa isang sulok ng bahay, hawak ang tasa ng malamig ng kape, isang pamilyar na boses ang pumukaw sa kanyang pansin. Rafael? Dahan-dahan siyang napatingin at nakita niya si Mika. Nakatayo sa may pintuan, may hawak na puting bulaklak at kita sa mukha ang taos-pusong pakikiramay. Agad siyang tumayo at lumapit sa dalaga. Sa kabila ng pagod at bigat ng loob, nagawa niyang pilitin ang isang maliit na ngiti. Mika, salamat at nakarating ka. Hindi na nagdalawang isip si Mika. Agad niyang niyakap si Rafael ng mahigpit. Hindi ito yung basta yakap lang bilang pakikiramay. Ito ay isang yakap na puno ng pangunawa. Isang yakap na nagsasabing, nandito lang ako. Pasensya na ha. Ngayon lang kasi ako nakarating eh. Mahina ngunit sinserong sabi ni Mika. Nabalitaan ko lang kaninang umaga. Hindi ko kayang hindi pumunta. Narinig ni Rafael ang bahagyang panginginig ng boses ni Mika. Salamat, Mika. Tanging sagot niya. Mula nang mamatay ang kanyang ama, pakiramdam niya ay may kaunting bigat na nabawas sa kanyang dibdib. Sa buong magdamag, nanatili si Mika sa bahay kasama ang pamilya ni Rafael. Tumulong siya sa pag-aasikaso ng pagkain para sa mga nakikiramay, sa pagpapalit ng kandila at sa pakikipag-usap sa mga bisita. Ngunit ang pinaka-hindi inaasahan ni Rafael ay nang makita niyang umupo si Mika sa tabi ni Paul, na mula pa kanina ay tahimik lang. Paul? Mahina at maingat na tawag ni Mika sa binata. Pwede ba akong tumabi? Tahimik lang na tumango si Paul. Hindi niangat ng tingin mula sa kabaong ng kanilang ama. Dahan-dahang umupo si Mika sa tabi nito. Ilang minuto silang nanatiling tahimik hanggang sa marahang nagtanong si Mika. Gusto mo na bang pag-usapan? Simula nang dumating si Rafael, sa unang pagkakataon ay nakita niyang bumagsak ang balikat ng kanyang kapatid. Ate Mika! Mahinang bulong ni Paul habang dahan-dahang tumulo ang luha nito. Wala na si tatay. Paano na kami ni kuya? Napakagatlabi si Rafael habang pinagmamasdan ng kapatid. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil siya mismo ay hindi sigurado kung paano sila magpapatuloy na magkapatid. Pero si Mika, walang pag-aalinlangang hinawakan ang kamay ni Paul. Alam kong mahirap, pero hindi kayo nag-iisa. Kuya mo, nandito. Ako nandito.
At doon na bumigay si Paul. Tahimik itong umiyak. Si Rafael na noon ay nakamasid lang, ay napabuntong hininga. Hindi niya alam kung paano niya ipapakita kay Paul na magiging maayos ang lahat. Habang lumilipas ang mga oras, unti-unting bumigat ang mga mata ni Rafael. Sa gitna ng lungkot at pagod, tumatak sa isip niyang hindi pa dito natatapos ang lahat. Oo na't masakit ang pagkawala ng kanilang ama. Oo na't mahirap ang harapin ang hinaharap ng wala ito. Pero alam niyang hindi nito gugustuhin sila'y manatili sa lungkot at panghihinayang. Dahil sa kabila ng madilim na yugto ng kanilang buhay, may mga taong handang magsindi ng kandila para sa kanila. Mga taong hindi sila iiwan, gaano man kahirap ang laban. At sa kanyang tabi, naroon si Mika, isang paalala na may liwanag pa ring naghihintay sa dilim. Sa huling gabi ng lamay ni Mang Raul, tahimik ngunit puno ng emosyon ang buong paligid. Ang tunog ng mga dasal at mahihinang hikbi ng mga kamag-anak ay nagbibigay ng bigat sa gabi. Marami ang mga kapitbahay, dating katrabaho at matagal ng kaibigan ng kanilang ama na nakiramay. Matapos ang seremonya ng huling gabi, lumabas saglit si Rafael sa may hardin ng bahay. Doon niya hinayaang bumagsak ang bigat na pilit niyang kinikimkim. Nakatayo siya roon, nakatingin sa langit, tila hinahanap ang presensya ng kanilang ama. Maya-maya, lumapit si Paul at marahang tinapik ang balikat ng kanyang kuya. Kuya? Mahina niyang sabi. Hindi agad sumagot si Rafael. Pinunasan niya ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Tapos na, Paul. Wala na si tatay. Mahinang sabi ni Rafael. Alam ko, kuya. Pero hindi ko pa rin matanggap. Parang ang bilis eh. Parang ang hirap isipin na bukas, paggising natin, wala na siya talaga. Huminga ng malalim si Rafael at tinapik ang balikat ng kapatid. Masakit, Paul. Sobra. Pero alam mo, sa tingin ko, di naman tayo iniwan ni tatay ng basta-basta eh. Naniniwala ako na kahit wala na siya, nandito pa rin siya sa atin. Sa alaala natin. Sa mga tinuro niya sa atin. Hindi siya mawawala, Paul. Napatingin si Paul sa kanyang kuya. Puno ng luha ang mga mata. Paano kung hindi ko kayanin, kuya? Paano kung hindi ko kayanin ang buhay na wala siya? Pinilit ni Rafael ang isang malungkot na ngiti at tinawakan ng kamay ng kanyang kapatid. Kaya natin to, Paul. Tayong dalawa lang. Pero hindi ibig sabihin nun na mag-isa tayo. Magkasama tayo. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Sa puntong yun, hindi na napigilan ni Paul ang kanyang emosyon. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kuya at doon na bumuhos ang lahat ng sakit na kanilang kinikimkim. Miss ko na siya, kuya eh. Ako rin, Paul. Sagot ni Rafael habang mahigpit na yakap ang kanyang kapatid. Ako rin. Habang nakayakap sa isa't isa, alam nilang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Pero sa kabila ng lungkot at pangungulila, may isang bagay silang pinanghahawakan. Ang alaala ng kanilang ama at ang pangako nilang magkasama na haharapin ang buhay. Sa buong linggong ito, hindi siya iniwan ni Mika. Naging tahimik itong saksi sa lahat ng kanilang sakit at pangungulila. Isang matibay na haligi ng suporta sa magkapatid. Hindi niya kailanman iniwan sa tabi si Paul at sa tuwing makikita ito ni Rafael, may kakaibang init na bumabalot sa kanyang puso. Isang uri ng pasasalamat na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Matapos ang libing, napagtanto ni Rafael na hindi sila maaaring manatili sa probinsya. Dahil sa bawat sulok ng kanilang lumang tahanan ay naroon ang alaala ng kanilang ama. Ang bawat tawa,
mga habilin at masasayang sandali. Ngunit kasabay din ng mga alaala ay ang lungkot at pangungulila. Sa tuwing titingin si Paul sa paligid, bakas sa mga mata nito ang lalim ng kanyang iniisip. Batid ni Rafael na mahirap para sa kapatid niyang magpatuloy sa parehong lugar na puno ng paalala ng pagkawala ng kanilang ama. Sa mahabang pagninilay-nilay, napagdesisyonan ni Rafael na ibenta na ang kanilang bahay at lumipat sa Maynila. Hindi ito naging madaling desisyon, lalo na't ito ang nag-iisang tahanang kinalakhan nila. Sa tulong ng ilang mga kamag-anak at kaibigan, agad nilang naipasubasta ang bahay. Pagdating nila sa lungsod, hindi maitatangging ibang-iba ang kapaligiran. At sa tulong ni Mika, nakahanap sila ng isang dissenting apartment na hindi ganoon kalaki, ngunit sapat para sa kanilang dalawa ni Paul. Habang si Paul ay nagsisimula ng kanyang bagong buhay bilang isang estudyante sa Maynila, si Rafael naman ay bumalik sa trabaho. Mahirap pagsabayin ang pagiging tagapagtaguyod ng pamilya at ang sarili niyang pagharap sa emosyonal na bigat ng pagkawala ng kanilang ama. Ngunit hindi siya sumuko. Sa lahat ng ito, isang tao lang ang palaging naroon, si Mika. Hindi niya inakala na sa gitna ng pagkawala at pagsubok, may isang taong mananatili sa tabi nila nang walang hinihinging kapalit. Sa mga oras na nakakaramdam siya ng pagod, naroon si Mika para ipaalala sa kanya na kaya niya. Sa mga pagkakataong parang gusto niyang sumuko, naroon ito upang iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Lumipas ang ilang buwan mula nang lumipat sa Maynila si Rafael at ang kanyang kapatid na si Paul. Hindi naging madali ang mga unang buwan sa lungsod. Maraming gabi napagod si Rafael mula sa trabaho, ngunit kailangan pa niyang asikasuhin ang kanyang kapatid. Minsan, may mga pagkakataong nararamdaman niyang parang hindi niya kaya, na baka nagkamali siya ng desisyon sa pag-alis sa kanilang probinsya. Ngunit sa tuwing makikita niya ang pagbuti ng kalagayan ni Paul, nalalaman niyang tama ang kanyang naging desisyon. Hindi na rin namalayan ni Rafael kung kailan siya naging ganito kakomportable kay Mika. Dati-rati, tinitignan lang niya ito bilang isang batalik na kaibigan. Isang taong nagmamalasakit at laging nandyan sa tuwing kailangan niya na makakausap. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang magbago ang kanyang pagtingin dito. Si Mika ang naging liwanag sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Sa mga araw na pagod siya, laging may dalang pagkain si Mika. Sinisiguradong nakakakain siya bago matulog. Kapag nararamdaman nitong malungkot siya, hindi ito nag-aanilangang samahan siya kahit hindi na siya magsalita. Kahit si Paul ay naging malapit na rin dito. Madalas niyang kinukulit si Mika. Tila ba ito na ang kanilang nakatatandang kapatid na babae. Noong una, inisip ni Rafael na baka simpleng pagpapahalaga lang ang nararamdaman niya. Pagpapasalamat sa lahat ng ginagawa nito para sa kanila. Ngunit habang tumatagal, napagtanto niyang hindi lang ito basta pasasalamat. Sa tuwing nakikita niyang nakangiti si Mika, parang gumagaan ang bigat ng mundo niya. Sa tuwing may bagong kwento itong ibinabahagi sa kanya, hindi niya maiwasang tumitig dito at mapansin ang liwanag sa mga mata nito. Nahulog siya at hindi niya ito inasahan. Pero nangyari na at hindi niya namamalayan. Isang gabing pagod na pagod si Rafael mula sa trabaho. Dumaan si Mika sa kanilang apartment upang dalhan siya ng pagkain. Huwag ka munang matulog nang hindi kumakain, ang madalas nitong sinasabi sa kanya. Habang kumakain sila sa maliit na mesa sa kanilang sala, tahimik lang si Rafael. Hindi niya alam kung paano sisimulan ng pag-aamin, ngunit alam niyang hindi na niya kayang itago pa. Habang tinitignan niya si Mika, muling pumasok sa isip niya ang lahat ng ginawa nito para sa kanila. Ang pagiging matyaga, maunawain,
at walang sawang pag-aalaga sa kanila ni Paul, paano niya ito nagawang baliwalain sa simula? Hindi na siya nagdalawang isip pa. Sa simpleng mga salita, inamin niya ang kanyang nararamdaman. Sa una, nagulat si Mika. Natahimik ito. Tila nag-iisip ng tamang isasagot. Ngunit nang mahuli na Rafael ang tingin nito, doon niya nakita ang kasagutan. Matagal na ring may nararamdaman si Mika para sa kanya. Matagal na nitong itinatago. Iniisip na baka hindi pa siya handa. Baka hindi pa ito ang tamang oras. Ngunit ngayon, sa pagitan ng katahimikan nila, naging malinaw ang lahat. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Mika at doon natapos ang kanilang pag-aanilangan. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok na pinagdaanan ni Rafael, natagpuan pa rin niya ang pag-ibig sa hindi niya inaasahang pagkakataon. At sa gabing yon, alam niyang nagsisimula na ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang bagong simula, hindi lang para sa kanila ni Paul, kundi para rin sa kanila ni Mika. Matapos ang kanilang pag-amin sa isa't isa, lalong naging malapit sina Rafael at Mika. Hindi nagtagal, napagdesisyonan nilang magsama sa iisang bubong kasama si Paul. Para kay Rafael, ito ay isang malaking hakbang, hindi lamang para sa kanilang relasyon ni Mika, kundi pati na rin sa kanilang pamilya. Alam niyang hindi madali ang buhay. Ngunit kasama si Mika, pakiramdam niya ay mas kaya niyang harapin ang lahat. Nang ibalita niya ito kay Paul, abot-abot ang saya ng nakababatang kapatid. Kuya, ang ibig sabihin ba nito magiging hipag ko na sa Ate Mika? Tanong ni Paul habang nakangiti. Napangiti si Rafael at nilingon si Mika, na noon ay tila nag-aalangan pa kung paano sasagot. Sa halip na magsalita, tinapik na lang ni Rafael ang ulo ng kapatid. Kung gusto mo siyang tawaging ate o hipag, bahala ka. Pero syempre, Mika pa rin ang pangalan niya. Natatawang sagot ni Rafael. Ayos! Ibig sabihin, may magluluto na palagi na masarap na pagkain! Ha! Sigaw ni Paul, sabay akbay kay Mika. Hoy, hindi lang ako magluluto ha! Kunwaring reklamo ni Mika, ngunit halata sa mukha niya ang kasiyahan. Hindi naman mahirap para kay Paul ang makibagay. Sa katunayan, mas lalo siyang naging masaya dahil mas lumaki ang kanilang pamilya. At kahit hindi perpekto ang sitwasyon, alam nilang kaya nilang bumuo ng isang masayang tahanan. Sa paglipas ng mga araw, hindi rin nawala ang mga pagsubok. May mga araw na nag-aaway sina Rafael at Mika sa maliliit na bagay. Kung sino ang maghuhugas ng pinggan, kung paano nila babudgetin ng pera, at kung minsan ay tungkol sa mga desisyon nila sa buhay. Raf, hindi mo kailangang suluhin ang lahat ng gastusin. May trabaho rin naman ako Isang gabi, seryosong sinabi ni Mika habang nakaupo sila sa kama. Umiling si Rafael at hinawakan ng kamay nito. Alam ko, Mix, pero bilang panganay, obligasyon ko kay Paul na matulungan siya hanggang makatapos siya. At ako? Hindi ba ako parte ng pamilya mo? Hindi ba dapat magtulungan tayo? Sagot ni Mika, ramdam ang pagkabigo sa tinig niya. Napabuntong hininga si Rafael. Hindi niya inaasahan na magiging issue ito. Ngunit alam niyang tama si Mika. Hindi na niya kailangang suluhin ang lahat. Pasensya ka na. Sanay lang siguro kung ako lagi ang nag-aasikaso kay Paul. Pero tama ka, Mika. Mag-partner tayo. Dapat magkasama tayo sa lahat ng bagay. Ngumiti si Mika at tumango. Yun lang naman ang gusto kong marinig, mahal Sa kabila ng maliliit na hindi pagkakaunawaan, mas lalo lang lumalim ang pagmamahal nila sa isa't isa. Natutunan nilang makinig, mag-adjust at umunawa. Alam nilang hindi perpekto ang kanilang relasyon, pero sa bawat pagsubok, mas pinipili nilang manatili at magtulungan. At sa wakas,
dumating ang araw na pinakahihintay nila, ang pagtatapos ni Paul sa kolehiyo. Sa araw ng graduation, abot langit ang ngiti ni Rafael habang pinapanood ang kanyang kapatid na umaakyat sa entablado upang tanggapin ang kanyang diploma. Hindi niya mapigilang maluha. Sa loob ng maraming taon, ito ang kanyang pangarap. Ang makita si Paul na nakapagtapos at handa nang harapin ang mundo. Pagkatapos ng seremonya, agad niyang niyakap ang kapatid. Kuya, natupad ng pangarap mo. Bulong ni Paul habang mahigpit na yakap si Rafael. Hindi lang pangarap ko, Paul. Pangarap nating dalawa. Ang tatay, si nanay. Kung nandito lang sila, siguradong proud na proud sila sa'yo. Sagot ni Rafael, hindi na napigilang tumulo ang luha. Si Mika naman ay tahimik lang na nakatayo sa tabi nila. Ngunit nang makawala si Paul mula sa yakap ni Rafael, agad niya itong niyakap. Sabi ko sa'yo kayang-kaya mo. Masayang sabi ni Mika. Salamat, Ate Mika. Sagot ni Paul, na ngayon lang tinawag itong ate nang hindi nagbibiro. Nagkatinginan si Rafael at Mika, sabay na pangiti. Alam nilang hindi lang sila basta isang pamilya. Sila ay isang tahanan. Habang kumakain sila sa isang maliit na restaurant bilang selebrasyon, napansin ni Paul ang pagiging malapit ng dalawa. So, kailan naman ang kasal? Biglang tanong nito, sabay ngisi. Natawa si Mika, ngunit si Rafael ay tila nabilaukan. Paul, kumain ka na lang dyan. Sagot ni Rafael habang hinahabol ang sariling hininga. Uy, seryoso ako, kuya. Ilang taon na rin kayo na Ate Mika. Ano na? Pagpupumilit ni Paul. Napatingin si Rafael kay Mika, na ngayon ay namumula at tila kinakabahan. Napangiti siya. Iniisip kung paano nga ba niya itatanong ang isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Sa puntong yon, napagtanto ni Rafael na natagpuan na niya ang kanyang tahanan. At kung darating man ang araw na yon, alam niyang hindi siya mag-aalinlangan. Dahil sa likod ng lahat ng sakit at pagsubok na pinagdaanan niya, natagpuan niya ang isang bagay na higit pa sa tagumpay. Isang pamilya, isang pag-ibig, at isang pangakong habang buhay. Sa loob ng simbahan, kitang-kita ang saya sa mukha ni Rafael habang hinihintay niyang lumakad si Mika. Sa gitna ng simbahan, suot ang isang napakagandang puting bestida. Habang naglalakad si Mika papalapit sa kanya, hindi maiwasan ni Rafael ang mapaluha. Sino ang mag-aakalang mula sa simpleng pagkakaibigan, hahantong sila sa isang kasal? Sino ang mag-aakalang sa kabila ng kanyang nakaraan, sa kabila ng kanyang mga takot at alinlangan, makakahanap siya ng isang taong tatanggap at magmamahal sa kanya ng buo? Sa harap ng altar, nagpalitan sila ng mga pangako. Ikaw ang tahanan ko, Mika. At ipinapangako kong ano man ang mangyari, pipiliin kitang mahalin sa araw-araw ng buhay ko. Saad ni Rafael habang nakatitig kay Mika. Punong-puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Rafael, ikaw ang pinili ko noon at ikaw pa rin ang pipiliin ko ngayon at pagpakailanman. Sagot naman ni Mika, halos maiyak na rin. Matapos ang seremonya, dumiretso ang lahat sa isang magarbong reception. Masaya ang lahat. May sayawan, tawanan at inuman. Ang buong venue ay puno ng saya. At kitang-kita kung gaano kasaya si Rafael at Mika sa kanilang espesyal na araw. Ngunit habang lumalalim ang gabi, hindi napansin ni Rafael na unti-unti na siyang napapalapit sa isa sa kanilang mga kasamahan sa trabaho. Si Alex, isang matipunong lalaki na katrabaho nila ni Mika. Noon pa sila may konting munting tinginan ng lalaki, kaya ngayong may pagkakataon at dala na din ng alak,
ay umarangkada ang kabaklaan ni Rafael. Hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Mika. Tahimik lang siyang nagmasid sa una. Pinipilit na wag mag-isip ng kung ano. Ngunit nang makita niyang halos idikit na ni Rafael ang sarili kay Alex habang tinatawanan ng isang biro, hindi na siya nakapagpigil. Nilapitan na niya ito at sa isang malamig na boses ay tinawag niya ang pangalan ng asawa. Rafael! Biglang natigilan si Rafael nang makita niya ang seryosong mukha ni Mika, para bang bigla siyang natauhan. Oh, mahal! Bakit? Ang saya-saya lang namin ni Alex, oh! Sagot niya. Pilit na ngumiti ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. Masyado ka namang masaya, Rafael. Malamig na sagot ni Mika. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Asawa mo na ako. Pero sa tingin mo ba tama yung ginagawa mo? Natameme si Rafael. Napatitig siya kay Mika. Saka bumaling kay Alex na ngayon ay mukhang naguguluhan na rin. Uy, pre! Mukhang kailangan mo yatang kausapin si misis mo. Sabi ni Alex, sabay atras ng bahagya. Hindi na nakapagtimpi si Mika. Alam mo, Rafael, kung hindi mo rin pala kayang maging totoo sa akin, sana hindi mo na lang ako pinakasalan. Nagulantang ang lahat ng bisita sa kanyang sinabi. Napalingon ng iba at nagbulungan ng ilan. Ngunit wala nang pakialam si Mika. Sa sandaling yun, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang sakit na nararamdaman niya. Tumayo siya mula sa mesa at naglakad papalayo. Agad na sinundan ni Rafael si Mika sa labas ng reception hall. Nang maabutan niya ito sa isang madilim na sulok ng hardin, nakatalikod ito at tila nagpupunas ng luha. Lumuhod si Rafael sa harapan niya. Walang pakialam kung madumihan ang kanyang suot na puting pantalon. Mika, patawarin mo ako. Wala akong balak saktan ka. Hindi ko rin alam kung bakit ko nagawa yun. Siguro, dahil sanay akong ganun noon. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Ikaw lang ang mahal ko, Mika. Ikaw lang ang asawa ko. Hindi agad nagsalita si Mika. Ramdam ni Rafael na pinipilit itong pigilan ng mga luha. Rafael, mahal kita. Pero nasasaktan ako. Ayoko maging asawa ng isang taong hindi alam kung ano ba talaga ang gusto niya. Tanggap naman kita kung ano ka eh. Pero yung harap-harapan mo namang ginagawa yun, ibang usapan na yun. Mahina nitong sagot. Hinawakan ni Rafael ang kamay niya, mahigpit at desperado. Mika, ikaw ang gusto ko. Ikaw ang pinili ko. At kung nagkamali man ako ngayong gabi, hayaan mong patunayan kong ako pa rin ang lalaking pinakasalan mo. Tahimik lang si Mika, tila nag-iisip. Ngunit nang makita niya ang sensiridad sa mukha ng asawa, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim at tinignan ito. Huling beses na ito, Rafael. Ayoko dumating ang araw na pagsisihan ko na pinakasalan kita. Agad na tumango si Rafael. Puno ng pangako ang kanyang mga mata. Hindi mo pagsisisihan, Mika. Pangako. At sa gabing yon, sa kabila ng away na muntik nang sirain ang kanilang kasal, isang mas matibay na pangako ang kanilang binuo. Sapagkat sa likod ng lahat ng pagsubok, pinili pa rin nilang manatili. Matapos ang hindi inaasahang hindi pagkakaunawaan sa kanilang reception, mas naging maingat at mas maalalahanin si Rafael sa pakikitungo kay Mika. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na niya muling gagawin ang anumang bagay na maaaring makasakit sa kanyang asawa. Kaya naman, nang dumating ang araw ng kanilang honeymoon, ginawa niya ang lahat upang maging espesyal ang bawat sandali nila. Napili nilang mag-honeymoon sa isang pribadong resort sa Palawan, malayo sa ingay ng Maynila at sa anumang istorbo. Pagdating nila sa isla,
Sinalubong sila ng malinis na puting buhangin, malinaw na tubig at isang tanawing parang mula sa isang postcard. Sa unang gabi nila, tahimik silang nakaupo sa isang duyan sa tabi ng dalampasigan habang nakatitig sa paglubog ng araw. Parang panaginip lang Bulong ni Mika habang nakasandal sa dibdib ni Rafael. Oo nga, pero mas totoo ka kaysa sa kahit anong panaginip, Mix. Sagot naman ni Rafael, mas hinigpitan ang yakap sa asawa. Napangiti si Mika. Sa gabing yun, sa ilalim ng mga bituin at sa katahimikan ng dagat, ipinadama ni Rafael kay Mika kung gaano siya kahalaga. Hindi lang ito basta isang pisikal na pagsasama. Ito ay isang pangako, isang muling pagtitibay ng kanilang pagmamahalan. Sa bawat yakap, sa bawat halik, at sa bawat bulong ng matatamis na salita, tuluyan na nilang isinuko ang kanilang sarili sa isa't isa. Matapos ang kanilang honeymoon, bumalik sila sa Maynila na puno ng masasayang alaala. Ngunit makalipas ang ilang linggo, napansin ni Mika ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang mapagod, nagiging emosyonal sa maliliit na bagay, at tila nawawalan ng gana sa ilang pagkain na dati naman niyang gusto. Noong una, hindi niya ito pinansin. Iniisip na baka dahil lang sa stress sa trabaho. Pero nang dumating ang umaga na nagsimula siyang magsuka at mahilo, napilitan siyang bumili ng pregnancy test. Kinakabahan niyang hinintay ang resulta habang nakaupo sa gilid ng kama. Ilang segundo pa lang ang lumilipas, ngunit pakiramdam niya ay napakabagal ng oras. Nang tuluyan nang lumabas ang 2 linya sa test kit, hindi niya alam kung matatawa, iiyak, o matatakot siya. Buntis ako. Bulong niya sa sarili. Hawak ang tiyan na wala pang bakas ng pagbubuntis. Agad niyang tinawagan si Rafael. Mahal, pauwi ka na ba? Tanong niya sa mahinang boses. Oo, pauwi na ako. Bakit parang iba ang boses mo? Okay ka lang ba? Tanong ni Rafael, halatang nag-aalala. Hihintayin na lang kita dito sa bahay. Sagot ni Mika bago ibinaba ang tawag. Pagka-uwi ni Rafael, nadatna niyang tahimik na nakaupo si Mika sa sofa, halatang may iniisip. Mahal, anong problema? Agad niyang nilapitan ito at hinawakan sa kamay. Sa halip na sumagot, iniabot ni Mika sa kanya ang pregnancy test. Napatitig si Rafael dito, tila hindi makapaniwala. Inulit niya ang pagtingin sa test kit at nang sa wakas ay lumubog sa kanyang isipan ang ibig sabihin nito. Napabuntong hininga siya, sabay na pangiti ng malaki. Mika, totoo ba to? Halos pabulong niyang tanong. Tumango si Mika, bahagyang kinakabahan sa magiging reaksyon ni Rafael. Sa halip na magsalita, agad siyang niyakap ng mahigpit ni Rafael. Ramdam ang matinding emosyon sa puso nito. Magiging tatay na ako, at ikaw, magiging nanay na. Bulong niya, tila hindi pa rin makapaniwala. Dahil sa labis na tuwa, biglang binuhat ni Rafael si Mika at inikot-ikot ito sa hangin, dahilan para mapahalakhak ang babae. Rafael, ibaba mo nga ako. Baka mahilo ako eh. Sigaw ni Mika. Halata sa mukha niya ang saya. Pasensya ka na, mahal. Sobrang saya ko lang eh. Sagot ni Rafael habang hinahalikan ang noo ng asawa. Magkasama silang humiga sa kama ng gabing yon na magkahawak kamay, habang pinapakinggan ang tahimik na pintig ng kanilang mga puso. Kaya natin to, di ba? Tanong ni Mika, nakatitig sa mga mata ni Rafael. Siyempre naman. Sagot ni Rafael, mas hinigpitan ang hawak sa kamay nito.
Wala nang makakapaghiwalay sa atin. Ikaw at ang anak natin at ang magiging buhay ko mula ngayon. At sa gabing yon, natulog silang may bagong pangarap sa kanilang mga puso, ang bumuo ng isang masayang pamilya. Lumipas ang ilang linggo, matapos nilang malaman ang pagbubuntis ni Mika, ay unti-unti na ngang nararamdaman nito ang mga sintomas ng paglilihi. Sa una, hindi pa ito ganong kalala. Madalas lang siyang magutom at mas gusto niya ang mga pagkaing may asim tulad ng manggang hilaw na may bagoong. Ngunit habang tumatagal, naging mas matindi ang kanyang cravings, pati na rin ang pagiging emosyonal. Dahil sa madalas na pagsusuka at bigla ang pagkahilo ni Mika, nagdesisyon na din si Rafael na kausapin ito tungkol sa pagtigil muna sa trabaho. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain, maingat niyang binanggit ang tungkol dito. Mahal, iniisip ko lang ha. Baka dapat magpahinga ka na muna sa trabaho. Masyado ka lang napapagod eh. At ayokong mahirapan ka na, lalo na ngayon buntis ka. Mahinahon niyang sabi. Napatingin si Mika sa kanya, tila nag-iisip. Pero Rafael, sayang naman. Kaya ko pa namang magtrabaho. Mika, hindi na ito tungkol lang sa kung ano ang kaya mo o hindi. Ang mahalaga, ang kalusugan mo at ng baby natin. May ipon naman tayo eh. Kaya kong buhayin kayong mag-ina. Ang gusto ko lang ay siguraduhin na maayos ang pagbubuntis mo. Alam ni Mika na tama si Rafael. Alam niyang nag-aalala ito para sa kanya at hindi rin niya maikakaila na minsan ay talagang mabilis siyang mapagod. Sige na nga, pero kung sakaling gusto kong bumalik sa trabaho pagkatapos manganak, okay lang? Ngumiti si Rafael at hinawakan ng kamay niya. Siyempre naman mahal, ikaw pa rin ang masusunod sa buhay mo. Gusto ko lang na ngayon, magpahinga ka at alagaan ang sarili mo. Napangiti si Mika at muling tumango. Simula noong araw na yon, mas naging maingat na si Rafael sa pangangalaga sa kanyang asawa. Siya na mismo ang gumagawa ng karamihan sa gawaing bahay, mula sa pagluluto, paglalaba, hanggang sa pagbili ng grocery. Madalas din niyang sinasamahan si Mika sa bawat check-up nito. Tinitiyak na maayos ang kalagayan nilang mag-ina. At ngayon, hindi na lang sila basta mag-asawa. Malapit na rin silang maging magulang. Lumipas ang 9 na buwan at sa wakas, dumating na ang pinakahihintay na araw nilang mag-asawa, ang araw ng panganganak ni Mika. Maagang nagising si Rafael nang marinig niyang umuungol sa sakit ng asawa. Agad siyang bumangon at lumapit dito. Kita sa mukha nito ang pag-aalala. Rafael, parang iba na ito. Mahina ngunit puno ng pangambang sabi ni Mika habang hawak ang kanyang tiyan. Nang makita niyang halos pumulandit ang tubig sa pagitan ng hita nito, agad siyang nataranta. Alam niyang pumutok na ang panubigan ng kanyang asawa. Teka mahal, dali, pumunta na tayo sa ospital. Mabilis niyang kinuha ang bag na matagal na nilang inihanda para sa araw na ito. Saka inalalayan si Mika palabas ng bahay. Habang nasa loob ng sasakyan, panay ang habol ng hininga ni Mika sa sakit ng paghilab ng kanyang tiyan. Kahit anong subok ni Rafael na pakalmahin ito, hindi niya mapawi ang sakit na dinaranas ng asawa. Ngunit sa kabila nito, pilit pa rin kinakaya ni Mika ang nararamdaman. Pagkarating nila sa ospital, agad na inasikaso si Mika. Naiwan si Rafael sa labas, hindi mapakali habang naglalakad-lakad sa pasilyo. Lord, iligtas mo po mag-ina ko, please. Tahimik niyang dasal habang mahigpit na nakasalikop ang mga kamay. Ilang saglit pa, lumabas ang doktor at tinawag siya. May komplikasyon po ang asawa ninyo. Mataas ang dugo niya at nagiging delikado ang sitwasyon. Kailangan nating maging handa sa anumang maaaring mangyari. Parang tinakasan ng dugo si Rafael sa narinig. Anong ibig niyong sabihin?
Delikado po ba siya? Nanginginig niyang tanong. Gagawin po naming lahat ang makakaya. Pero sa ngayon po nasa critical siyang kondisyon. Ipagdasal na lang po natin na magiging maayos ang lahat. Pakiramdam ni Rafael ay parang gumuho ang mundo niya. Hindi niya inakala na ganito kahirap ang magiging panganganak ni Mika. Sa bawat minutong lumilipas, mas lalo siyang hindi mapakali. Paulit-ulit niyang pinipigilan ang sariling huwag mag-isip ng masama. Ngunit hindi niya maiwasan ang takot na baka mawalan siya ng pinakamahalagang tao sa buhay niya. Mika, huwag mo kong iiwan. Please. Mahina niyang bulong habang nakayuko. Pilit na pinipigil ang luha. Matapos ang halos 1 oras na paghihintay, muling lumabas ang doktor. Agad siyang nilapitan ito. Bumagsak ang mabigat na pangungusap na hindi niya inaasahang maririnig. Stable na po ang asawa ninyo, pero muntik na po naming hindi maisalba. Nagkaroon siya ng preeclampsia, isang komplikasyon sa pagbubuntis kung saan biglang tumataas ang dugo ng isang babae. Pero ngayon ay nasa maayos na siyang kalagayan. Hindi napigilan ni Rafael ang luhang kanina pa niya pinipigil. Salamat, Dok. Salamat po. Halos mapaluhod siya sa labis na pasasalamat. Ilang sandali pa, pinapasok na siya sa loob ng kwarto kung saan naroon si Mika. Napakaputla nito, halatang nangihinam. Ngunit nang makita siya, isang pagod na ngiti ang sumilay sa labi nito. Rafael, ang baby natin. Mahinang sambit nito, saka itinuro ang maliit na sanggol na mahimbing nang natutulog sa tabi nito. Dahan-dahang lumapit si Rafael at tinignan ang maliit na anghel na ipinanganak ng kanyang asawa. Napapikit siya at napaluha. Ang ganda niya, Mix. Ang ganda ng anak natin. Bulong niya habang dahan-dahang hinihimas ang maliit na pisngi ng sanggol. Muli niyang binalingan si Mika, saka marahang hinalikan sa noo. Salamat, mahal. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pinakamagandang regalo sa buhay ko. Sambit niya, puno ng pagmamahal at pasasalamat. Kahit dumaan sila sa matinding pagsubok, isang bagay ang naging malinaw kay Rafael. Walang pagsubok na kayang gumiba sa pagmamahalan nila. Sa araw na yon, hindi lamang ang kanilang anak ang ipinanganak, kundi ang isang bagong yugto ng kanilang buhay bilang isang pamilya. Wala man si tanay at tatay dito. Alam ko nakatingin sila sa atin at masaya na may apo na sila. Mangiyak-ngiyak si Paul. Pangako ko sa inyo, hindi ko kayo pababayaan. Mahal na mahal ko kayo. Ano? Magdadrama na lang ba tayo dito? Kumain na nga tayo. Nagugutom na ako eh. At naglakad na ang tatlo papasok sa kanilang bagong gawang bahay. Pinablessing na nila ito at sinabay na din ang binyag ng kanilang bagong anghel. Nakakuha si Paul ng magandang trabaho matapos makagraduate at ngayon ay successful na sa kanyang buhay. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, pamilya at pagsubok. Ito rin ay isang kwento bilang pagtanggap sa sarili. Sa takbo ng buhay, natagpuan niya si Mika, isang babaeng hindi lang siya minahal, kundi tinanggap din pati ang buong pagkatao niya. Bagamat maraming pagsubok ang kanilang napagdaanan, pinatunayan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kasarian, kundi sa respeto, tiwala at paninindigan sa isa't isa. Wakas.